Sa nakaraang kwento natin ay pinuntahan na ni Yeonwoo ang lugar na sinabi sa kanya ng taga Night Watch at sa kanyang pagpunta ay nakita niya ang mga taong nakasuot ng puting balabal. At sa pagpapatuloy ng kwento, nakilala naman agad ni Yeonwoo ang mga ito at tiningnan niya naman ito at ang mga taong ito ay ang mga tinatawag na Elohim. Pinagmamasdan naman ni Yeonwoo ang mga kasapi ng Elohim at sa isip-isip niya na ang Elohim daw ay kasali sa 8 mahusay na clan at ang Elohim daw ay baliw na grupo at tanging kasapi lang na tinatanggap nila ay ang mga descending high rankers o mga transcendente. Napatanong naman si Yeonwoo na kung bakit nandito ang mga taong ito dahil sa pagkakaalam niya ay hindi sila magkasundo ni Brahm. Napukaw naman ang pansin ni Yeonwoo ng isang ito at ang taong ito ay elder ng Elohim na tinatawag na Light of Aether at kasapi rin ito ng Artia dati. Nagtataka naman si Yeonwoo na kung bakit ba nandito ito dahil ang kanyang tribo na Protegenoid ay inutusan sila na hindi lumabas ng madalas. Nagulat naman si Yeonwoo dahil mayroon siyang nakita at pagkatingin niya sa kanyang gilid ay nakita niya ang pamilyar na tao at ang taong ito ay si Galliard. Tiningnan niya naman ito at sa isip-isip niya na sa pagkakaalam niya ay magkaibigan silang dalawa ni Brahm at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sinusubukan niya bang pigilan ang mga taga-Elohim na mga bastardo sa paghahanap nila kay Brahm. Bigla na lang naghanda ng pag-atake si Galliard ng kanyang palaso at inilunsad niya agad ito at napansin naman agad yun ni Aether at pinaulanan naman sila ng mga palaso ni Galliard. Nakita naman agad nila kung sino ang may pakana ng pag-atake na yun. Naghahanda na ulit umatake si Galliard patungo sa kasapi ng Elohim at nang makita nila yun ay inutusan naman ni Aether ang kanyang kasamahan na dakpin nila ang isang yun. Sinugod naman agad ng mga taga-Elohim si Galliard at napasabi pa ang isa na ang lakas ng loob ng isang hamak na Dark Elf na ito. Nang malapit na nilang madakip si Galliard ay naglaho naman ito bigla at napunta sa kanilang likuran kaya naman pinaulanan sila ng pag-atake ni Galliard gamit ang kanyang palaso. Galit naman si Aether at minura niya pa si Galliard at inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na Arrows of Light. At nang papalapit na ang Arrows of Light kay Galliard ay inactivate naman ni Aether ang pagsabog kaya naman nagkaroon ng apoy ang kanyang mga palaso at kaagad itong sumabog kay Galliard ngunit dahil sa angking liksi ni Galliard ay nagawa niya naman itong iwasan subalit bigla na lamang lumitaw si Aether mula sa usok at agaran niya naman inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na Brilliant Divine Punishment at habang papaatake si Aether sa kanya ay sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung magagawa bang masalag ni Galliard gamit ang shield na ibinigay sa kanya ni Brahm. Ginamit naman ni Galliard ang shield na ibinigay sa kanya ni Brahm ngunit dahil sa lakas ng pag-atake na nagmula kay Aether ay unti-unting nababasag ang kanyang shield at sa isip-isip ni Galliard na kagaya nga ng kanyang inaasahan ay isang martial artist si Aether. At nang malapit na mabasag ang shield ni Galliard ay bigla naman siyang nagulat dahil mayroong napakabilis na apoy na dumaan sa kanyang ilalim at pinunterya nito ang kasapi ng taga-Elohim at ang kasanayan na yun ay mula sa ating bida na tinatawag na Joel. Gulat naman si Galliard dahil sa nangyaring yun. At dito hinawakan siya ni Yeonwoo at sinabi ni Yeonwoo sa kanya na ipapaliwanag niya na lang mamaya ang detalye kapag nakatakas na sila dito. Hindi naman makapaniwala si Aether dahil ang lahat ng kanyang kasamahan ay halos sugatan na at galit naman siya na minura ang papalayo nating bida. Nakarating na sa pinakamalayong lugar sina Yeonwoo at sinabi ni Yeonwoo na hindi na sila masusundan dito at kinamusta niya naman si Galliard. Sinabi naman ni Galliard na kagaya nga ng kanyang inaasahan na siya si Cain at malaki na daw ang pinagbago nito. Nagtatakang tanong naman ni Galliard sa kanya na kung paano niya nalaman na nandito siya. Tugon naman ni Yeonwoo na nagkataon lamang yun dahil hinahanap niya si Brahm dahil mayroon siyang hihilingin na pabor dito at nakita niya siyang nilalaban ng mag-isa ang Elohim. Tinanong naman siya ni Galliard na kung nagkataon lang bang tinulungan niya siya habang nagpapanggap siya bilang taga-Elohim. Tugon naman ni Yeonwoo na dahil sikat si Brahm na pinatalsik siya sa Elohim at dahil kaibigan rin siya ni Brahm kaya naman inaakala niya na mayroong nangyaring kakaiba. Pagkarinig ni Galliard ng paliwanag ni Yeonwoo ay naisip niya naman na parang hindi naman ito nagsisinungaling subalit hindi niya pa rin ito lubusang pinagkakatiwalaan. Nakasagap naman ng tawag si Galliard mula kay Brahm at sinagot niya naman ito kaagad at nag-usap. Habang si Yeonwoo naman ay napatanong na lang sa kanyang isipan na kung nag-uusap ba ang dalawang ito.
Laking gulat naman ni Galliard sa kanyang narinig mula kay Braham at agad niya namang sinabi kay Yonwoo na si Braham daw ay may itatanong at tiningnan niya si Yonwoo at tinanong niya ito na kung bakit mayroon siyang naamoy na dragon mula sa kanya. Laking gulat naman ni Yonwoo pagkarinig niya ng katanungan ni Braham sa kanya at nagtataka lang siya na ang dragon blessings daw ay hindi maaaring malaman maliban na lang kung i-activate niya ito. Nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung bakit alam ni Braham ang patungkol sa kanyang dragon na maging ang Summer Queen ay hindi man lang siya naramdaman. Nagmaang-maangan naman si Yonwoo at sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy niya. Iminungkahi naman ni Galliard na pwede niyang tanungin ang nagmamay-ari ng bahay dahil gusto niya siyang dalhin sa kanya at mungkahi niya na sundan niya siya. Pagkarating nila sa lugar ay mayroon naman silang inaapakan na parang basang tubig at bigla na lang naging mga damo ang tuyot na lupain at sa isip ni Yonwoo na ang espasyong ito ay hindi basta-bastang mahihiwalay sa panloob at panlabas na parte. Naisip rin niya na isa itong mataas na antas ng mahika na pinapayagan ang panloob na makulayan ng gumagamit ng mahika at ito ay ang tinatawag na illusion barrier. Habang naglalakad sila ay sinusuri naman ni Yonwoo ang paligid at ayon sa kanya na para magawa ang ganito kalaking lugar ay kinakailangan ng malaking halaga ng materyales, oras at effort sa paggawa. Minungkahi naman ni Galliard sa kanya na huwag niyang sabihin ang patungkol sa nakita niya dito. At dagdag niya na sa pilitan siyang pananatilihin dito dahil sa kasalukuyang sitwasyon at kung hindi niya man gusto ay pwede na siyang umalis ngayon. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung ang bagay na pinuprotektahan niya dito ay ang bagay na may kinalaman kung bakit sila hinahabol ng Elohim. Sinabi naman ni Galliard na tama ang kanyang sinabi. Nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa kanyang isipan na kung ano ba ang pinuprotektahan nila mula sa Elohim. At dito nakita nila mula sa malayo ang isang lalaki at batang babae na may pakpak at nagulat naman ang batang babae dahil nakita niya ang hindi pamilyar na tao at bigla siyang nagtago sa lalaki na nasa likuran niya. Nagulat naman si Yonwoo pagkakita niya at nakilala niya naman agad ito at sa isip-isip niya habang pinagmamasdan ang lalaki na ang taong ito ay masaya pa dahil sa pagpapatalsik sa kanya sa Elohim at naghanap ng kapayapaan. Ito ay ang nagkatawang tao ng mataas na Diyos na si Braham na bumaba dito sa mundo. Ang taong ito ay si Braham. Seryoso namang sinabi ni Braham kay Yonwoo na malamang ay siya na ang taong may taglay ng kapangyarihan ng dragon. Nagpakilala naman agad si Yonwoo na siya si Cain. At tiningnan naman ni Yonwoo ang batang babae na nakatago pa rin hanggang ngayon. Pagkasilap ng bata sa kanya ay hindi naman makapaniwala si Yonwoo na ang batang ito ay taong dragon. Ipinaliwanag dito na ang taong dragon ay kakaibang nilalang na lumalampas sa limitasyon ng isang lahi at ipinanganak bilang kalahating tao at dragon. Pagtapos mamatay ng sinaunang dragon na si Calotes ay ang pinakahuling dragon na lahi ay naubos. Mayroon lamang 3 manlalaro ang nasa tore ang may kaugnayan sa dragon. Ang huling dragon na si Summer Queen, ang kalahating tao kalahating dragon na si Ananta at ang tagapagmana ng sinaunang dragon na si Cha Jongwoo. Nawala si Ananta sa hindi malamang dahilan. Alam naman ni Yonwoo ang dahilan kung bakit biglang nawala si Ananta dahil ang huli nitong nakasalamuha ay ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon ay may bagong taong dragon ang lumitaw. Tiningnan naman ni Yonwoo ang batang babaeng dragon at napatanong siya na kung anak ba ito ni Ananta. Tinanong niya naman si Yonwoo na kung kilala niya ba si Ananta. Sagot ni Yonwoo na narinig niya lamang ang pangalan nito dahil ang Summer Queen ay tumanggi na mag-iwan ng tagapagmana at ang Heaven Wing ay patay na kaya naman si Ananta na lamang ang natitira na posibleng may anak. Tinanong niya naman si Braham na kung ang bata bang yan ang rason kung bakit sila pinaghahanap ng Elohim at kung bakit niya siya pinapasok dito sa lugar na ito. At sinabi pa ni Yonwoo na kung pinaplano niya ba ang isang kasunduan sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo ang bata ay sa isip-isip niya naman na masyadong mahina ang potensyal ng batang ito kumpara kay Ananta na kalahating dragon at kalahating tao at naisip niya rin na ang batang ito ay parang nasa kalahating parte pa lang ng pagiging dragon at sinusubukan ni Braham na gisingin ang awtoridad ng dragon nito sa pamamagitan niya. Tugon naman ni Braham sa kanyang katanungan na tama ang kanyang sinabi subalit kailangan muna nilang makumpirma kung kwalipikado ba siya para sa kasunduan. Tinanong siya ni Braham na ipakita niya kung sino talaga siya.
Inactivate naman ni Yonwoo kaagad ang kanyang dragon na katangian at lumabas sa kanyang mga kamay ang kaliskis ng dragon na may kasamang apoy na siyang ikinagulat naman ni Braham at ikinatuwa ng batang babae. Sinabi naman ni Yonwoo na hindi niya naman kailangang sagutin sa pamamagitan nito kaya naman tinanong niya si Braham na kung ito na ba ang sagot sa kanyang pagdududa. Lumingon na si Braham sabay sabi niya na sapat na yun para sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sila sa loob ng bahay ni Braham at habang pumapasok sila ay napasabi na lang si Yonwoo na mayroong lang siyang pinagtataka at tinanong siya ni Bram na kung ano ba ang kanyang pinagtataka. Sinabi naman agad ni Yonwoo na narinig niya ang patungkol sa kanya na wala siyang pakialam sa ginagawa ng iba at tinanong niya ito na kung bakit niya ba inaalagaan ang anak ni Ananta. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na si Braham daw ay masyadong strike pagdating sa kanyang paniniwala. Kahit na ang kanyang kapatid ay hindi ito tinulungan kahit na malapit na ito sa kamatayan. Tugon naman ni Braham sa katanungan ni Yonwoo na isa itong kasunduan kay Ananta kung bakit niya inaalagaan ang bata dahil mas importante para sa kanila ang natupad ang kanilang mga pangarap. Iminungkahi naman ni Braham na ang gusto niya lamang na ipagawa sa kanya ay ang turuan niya ang bata patungkol sa kaalaman ng dragon habang nananatili siya dito at mungkahi niya rin na gusto niyang maging isa siyang tagabantay ng bata kahit minsan lang. Nakikinig naman ang batang babae na dragon sa pag-uusap nila at tugon ni Yonwoo na intindihan niya at tinanong niya kung ano ba ang pangalan ng bata. Sinabi naman ni Braham na ang pangalan ng batang babae ay si Sesha. Sinabi naman ni Yonwoo na sa ngayon ay pwede niya na bang sabihin ang kanyang kondisyon. Tugon naman ni Braham na sabihin niya sa kanya ang kanyang kondisyon. Seryosong sinabi naman ni Yonwoo na gusto niyang matutunan ang librong may pamagat na Mercury na kanyang isinulat. At nang marinig yun ni Braham ay nagulat naman siya dahil dun. Ang libro ng Mercury ay libro patungkol sa mahika na ginawa ni Braham sa pamamagitan ng kanyang alaala at kaalaman mula noong Diyos pa ito sa mababang palapag at malamang ay paborito niya ang item na ito dahil nandito na ang lahat-lahat. Sa una ay nag-aalangan pa si Braham sa kanya subalit ay pinirmahan niya naman ang kontrata nilang dalawa sa pamamagitan ng pangako at mana sa kondisyon na tanging alchemy lamang ang kanyang matututunan at hindi ang lahat. Pagtapos noon ay nag-umpisa na siyang turuan ni Braham sa loob ng 2 oras bawat gabi. Maswerte naman siya dahil ang natutunan niya na alchemy mula kay Henova ay malaking tulong ito sa kanya sa kabilang banda ay si Braham ang nagtuturo sa kanya nang hindi niya alam. Makalipas ang ilang araw ay sinabi naman ni Shannon kay Yonwoo na ngayon ay tagabantay na naman siya ng bata at nahihirapan daw si Yonwoo kaya naman tinanong niya ito na kung gusto niya ba ng tulong niya sa tawa niya. Tiningnan naman ni Yonwoo si Sesha at parang galit na ito at biniro naman ni Shannon si Yonwoo at sinabi niya na parang galit na sa kanya ang batang dragon. Nakangiti naman ang dalawang nasa likuran ni Yonwoo at tinanong naman ni Shannon si Yonwoo na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon dahil parang iiyak ang bata kapag lalapitan niya ito. Wala namang naging tugon si Yonwoo at mas inasar pa siya ni Shannon at sinabi naman ni Yonwoo na kung sino ba ang nagsabi na hindi siya magaling sa pag-aalaga ng bata. Makalipas lamang ang ilang minuto ay pinagluto ni Yonwoo ng masarap na pancake at nang makita yun ni Sesha ay namangha naman siya at namula ang kanyang pisngi at napatanong siya na kung ano ba ito. Tugon naman ni Yonwoo na pagkain yan. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo si Sesha at inasar na naman siya ni Shannon at sinabi niya na dahil nagluto siya ay ito na ang palatandaan na ang mundo ay guguno na bukas at ang tore ay guguho na. Napasabi naman si Hanryong na mayroon rin palang mabait na ugali si Sesha sa kanilang master. Sinubukan na ni Sesha kumain at nanlaki naman ang kanyang mga mata at nasarapan siya sa kanyang kinain. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung masarap ba. Tugon naman ni Sesha na napakasarap nito. Nakiusap naman si Sesha kay Yonwoo na sana ay bigyan niya pa siya ng marami nito. Pinahira naman ni Yonwoo ang pisngi ni Sesha sabay tugon niya na oo at minungkahi niya na dahan-dahan lang sa pagkain. Lumipat naman ang eksena at dito puro nasugatan ang 4 na miyembro ng Elohim at galit naman si Aether dahil ayon sa kanya na dinala niya ang mga mahuhusay na mga high ranker subalit 4 na lamang ang natitira. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sisilinan niya na ba ulit ang kanyang kapangyarihan at umatake ulit. Napagdesisyonan niya naman na hindi niya na itutuloy dahil hindi siya pwedeng mahuli marahil ay mamaliitin lamang siya ng ibang manlalaro dahil natalo lamang siya ng manlalaro na hindi man lang ranker.
Naisip niya naman na ang matagal nang hinihintay ng Elohim na project ay ang may mabuhay muli na lahi ng sinaunang dragon. Para maibalik nila ulit ang nawalang dragon at higanti sa kanilang grupo na Elohim. Upang magawa niya yun ay kinakailangan niyang makuha ang batang tanging dragon ang natira sa toreng ito. Naalala niya naman si Jong-woo at sa isip niya na nawala niya na ang batang ito kaya naman hindi niya na muling hahayaan yun. Naisip niya rin na kung sana nasa kanila lang sana ang bangkay ng Heavenwing na si Cha Jong-woo ay wala siya sana sa sitwasyon na ito ngayon. May bigla naman siyang narinig na tinig at tinanong siya nito na kung ano na ang kanyang gagawin sa kanyang estado ngayon. Lumingon naman si Aether dahil pamilyar sa kanya ang boses na kanyang narinig. Ang taong dumating ay isang babae at ang pangalan nito ay si Hemera. Binati naman siya ni Hemera at tinanong siya ni Aether na kung bakit siya nandito. Tinanong naman siya ni Hemera na kung hindi niya ba alam kung bakit siya nandito at sinabi niya naman na nandito siya upang tulungan ang kanyang walang kwentang kapatid. Sumigaw naman si Aether at sinabi niya na hindi ito ang oras para magpatawa. Tinanong naman siya ni Hemera habang may ilaw sa likuran niya na kung nagpapatawa ba siya para sa kanya sabay pakitin niya ng kanyang mga alipores at sinabi niya na sa tingin niya ay sapat na ang puwersang ito para mapunan ang kulang sa kanyang grupo. Sinabi niya pa na tutulungan niya ito dahil parang nahihirapan siya ng mag-isa. Nagalit naman si Aether at sa isip-isip niya naman na hindi siya naniniwala sa mga ito dahil ayon sa kanya na sinusubukan lang nilang nakawin ang kanyang tagumpay subalit naisip niya rin na hindi niya papayag ang matalo siya. Sinabi naman ni Aether na magtulungan sila ngunit ang kapalit nito ay hatiin nila ang kanilang tagumpay. Nagulat naman si Hemera at tinanong niya si Aether na kung ano ba ang ibig niyang sabihin at kung inaakala niya bang matatalo niya si Braham sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Iminungkahi niya naman na dapat ang hatian ay nasa 3 hanggang 7 lang. Tugon naman ni Aether na kukunin niya ang 7 at sa kanya naman ang 3. Hindi pa nagsasalita si Hemera ay sinabi na kaagad ni Aether na kung hindi niya gusto ay kalimutan na lang nila ito dahil siya lang naman ang may alam na nandito si Braham o pwede niya namang isama ang kanyang mga kasamahan at tapusin ang stage na ito. Nagalit naman si Hemera at minura niya naman sa isipan si Aether at ayon sa kanya na si Aether daw ay wais at ito ang kanyang nakuha sa pagiging isang miyembro ng Artia dati. Sinang-ayunan naman ni Hemera ang kanilang hatian at tinanong niya si Aether na kung saan sina Braham. Bumalik naman ang eksena kina Yeonwoo at dito naubos na ni Sesha ang pancake na gawa ni Yeonwoo sa kanya at nakatulog na rin siya habang yakap-yakap niya ang kanyang laruan. Dumating naman si Braham at tinanong niya si Yeonwoo na kung tulog ba si Sesha. Tugon naman ni Yeonwoo na oo at gustong-gusto ni Sesha ang pagkain na kanyang inihanda sa kanya at nakaubos ito ng iilang plato at nakaramdam ito ng antok at pumunta sa higaan. Sinabi naman ni Braham na siya na muna ang bahala ngayon kay Sesha dahil mayroon siyang ipapagawa sa kanya at nagulat naman si Yeonwoo dahil sa sinabi ni Braham sa kanya at inutusan siya ni Braham na lumabas muna siya at pumitas ng purple devil flowers o kulay lilang demonyong bulaklak. Alam naman ni Yeonwoo na ang ipinapapitis ni Braham sa kanya ay isang hidden piece. Habang ang mga dragon ay binibigyang kahulugan at umaayon sa batas, ang mga demonyo naman ay puno ng panlilinlang at kumikilos ayon sa kanilang gusto. Ang dragon at ang demonyo ay hindi magkasundo kaya naman kinakailangan nilang labanan ang isa't isa sa matagal na panahon na. Humingi naman ng tawad si Yeonwoo at sinabi niya na kailangan niya din ng purple devil flowers. Kinumpirma naman ni Braham na kung sinusubukan niya bang kunin ang evil essence. Nagulat naman si Yeonwoo sa katanungan ni Braham at dagdag ni Braham na huwag na siyang magulat pa dahil pareho lang ang layunin nila. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung paano niya nalaman ang patungkol doon. Ipinaliwanag naman ni Braham na kagaya ng nakikita niya na si Sesha ay hindi pa marunong gumamit ng Dragon Mana dahil kalahati lamang ang kaya nitong ipalabas sa buo nitong kakayahan kaya naman dinadalisay niya ang Purple Devil Flowers para mapataas nito ang magic rank nito. Sinabi naman ni Braham na huwag siyang mag-alala dahil hindi sila mag-aaway patungkol sa Devil Flowers. Kinumpirma niya naman na ang kanyang hinahanap ay ang itim na kulay na mayroong konsentrasyon na 4 at higit pa. Tugon naman ni Yeonwoo na oo. Ipinaliwanag naman ni Braham habang hinihimas niya si Sesha sa ulo na ang kanyang ninanais ay ang bulaklak na light color na mayroong konsentrasyon na 3.
Dahil kung may mataas ang konsentrasyon ay magkakasakit si Sesha. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Braham dahil ang evil flowers daw ay mas lumalaki. Napagtanto naman ni Yeonwoo na kahit sa malawak na kagubatan ng demonyo ay bihira lang na makahanap siya nito at kinakailangan niya bang hanapin ito sa libo-libong mga puno. Nakita naman ni Braham ang reaksyon ni Yeonwoo at tinanong niya ito na kung hindi niya ba siya pinagkakatiwalaan at iminungkahi niya na sundan niya si Galliard at siya na ang bahala sa pagpapaliwanag ng detalye. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na sila at tinanong naman ni Yeonwoo si Galliard na kung saan bang lupalop ang lugar na ito. Tinanong naman siya ni Galliard na kung hindi niya ba nakikita na ito ang farm ng mga bulaklak. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung posible nga bang magtanim dito ng mga demonyong puno. Tugon naman ni Galliard na oo dahil ayon kay Braham na ang mga demonyo daw ay mga simple lang na nilalang na isinisilang mula sa mga tanim. Kaya naman kung tutubigan niya ito ng tama sa oras at bigyan ito ng pataba ay lalaki ito. Ang mga demonyo ay nasaktan ng mga pananalita ni Bram at ang hindi kilalang hari ng demonyo ay galit na galit at ang evil duke na hindi maisiwalat ay isinumpa si Braham subalit hinaranggan ito ng barrier ng Diyos at nabigo. Ang barrier ay mas pinapatibay at kahit na sinong tagalabas ay hinaharangan. At hindi ito magagawang makita kahit na ang mga nasa ika-78 na palapag ng tore. Hindi naman makapaniwala si Yeonwoo dahil sa ginamit ni Braham upang magpatubo ng binhi ng purple flowers at nangangahulugan lang ito na hindi lamang nito nagagawang magpalabas ng masamang espiritu dahil maging ang tunay na demonyo. Ginamit naman ni Yeonwoo ang kanyang mata ng dragon at nakita niya na tama ang hinala niya na mayroon itong mga magic circles. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.